May chance pa ba tayong magbago? May chance pa ba yung pangarap natin magkatotoo? May chance pa ba na matupad natin yung mga pinapangarap natin? Laging nagsasara yung pinto ng opportunity para sa akin. Parang feeling ko meron akong balat. Katulad ngayon, nandito na po ako, sir, humahataw po ako sa network ngayon. Pero feeling ko parang hindi ko pa rin alam kung paano ako makakapanig. Hindi ibig sabihin na hindi mo pa natutupad yung pangarap mo. Wala kang karapatang mangarap. Wala kang karapatang magbagong goal mo. Tandaan niyo po mga kaibigan, yung pinto, laging nagsasara yan for one reason, kasi you need to change. Hindi lang pala kailangan magaling ka sa math para yumaman ka. Anong punto? Hindi lang kailangan tapos ka para magbago ang buhay mo. So anong basihan pala sa pagyaman? Meron ka lang makakitang opportunity na pwedeng magpabago sa buhay mo. Kaya lang, ang kabakat po ng opportunity ay pagbabago. Kasi you will start to change you. Yung current situation mo, yung current personality mo, to a new one. Huwag mo ikahiya sarili mo kung ikaw yung bobo sa row 5. Imagine row 5 na bobo pa. Row 4 dapat lang, di ba? Row 5 ka pa, ha? Sabi mo, row 5 pa ako, eh. Guys, maniwala ka sa akin. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon, gusto mo pa bang matupad yung pangarap mo? Guys, tandaan mo, hindi ibig sabihin na wala ka pa ngayon, hindi ka yayaman. Hindi ibig sabihin ngayon na hindi ka pa magaling, hindi ka yayaman. Tandaan mo, yung networking, mahirap to. Pag may nagsabi sa inyo madali to, scam yun. Pag tinanong nyo yung apply, yung pawat ngiti ng apply, kaya pag tumadyak dito si Brian, si Mang Irma, kada ganyan, alam bakit? 5 yung nag-reject sa akin, 200 yung tumanggi, 5 yung nag-quit dito. Teka, dahan-dahan tapak natin kasi mahal yung sapatos natin. Diba, pag tumadyak na ganyan si Irma, bakit? Kasi yung pinagdaanan niya, yung experience na dinaluhin niya all along. Guys, hindi madali. Nagkukwento si Brian ng resulta niya, yung kotse niya. Guys, hindi madali. Pangarap ang topic natin dito. Ano bang pangarap mo? 10 piso lang ba? Diba? Matagal ka na nag-work eh. Nagkakotse ka? House and lot? Buti pati sa ilusyon, buti at least, nakuha nyo? Di ba? Buti at least sa ilusyon pwede, di ba? Nagkakotse na, yes. Bahay, yes. Ano? Ilusyon. Di ba? Guys, maniwala ka sa akin, pwede magkatotoo yan. Pwede. Kailangan mo lang mag-decide. Mahirap, talaga. Sumpa, ay iiyak ka. Kung yung course namin accounting, sabi ko sa inyo, sa dali, mariregla ka. Yung networking, dobling regla, aabutin mo dito. Oh, I mean, niregla ka na, re-reglahin ka ulit. Pero pag dinadrive mo na yung kotse mo, alam mo yung, pag napagod at dinadrive yung kotse mo, di ba? Yung hawi ng buhok mo, diba? Sasabi ng mga negative sa'yo, hayop. Sasabihin mo, tama. Guys, ang tawag doon, di ba? Ngiti ng taong tumama. Kaya hindi mo pipigil yung emotion, nag-iirap yung emotion na nag-iirap na yun. Pansin, nag-iirap? Nag-iirap yung emotion nila kasi, grabe. Tandaan mo, pag ikaw nakadama ng resulta, iba. 1990, pag nakita nyo, Diyos ko, hindi ay lumabas ang sasabihin ko. Ang dami talaga. Nagtatraffic. Why? Excited ako eh. Yung ramdam mo lang na may magbabago sa'yo, yung ramdam mo lang na may chance ka matupad pangarap. Alam mo ba, hindi lahat nakakita niyan? Hindi lahat. Di ba naka-recruit ka na? At may knowledge ka na? Di ba? Most of your friends nagtataka, 2 years ka na, tuloy-tuloy ka ba? Lenny, bakit nandiyan ka pa? 2 years na, walang nangyayari siya dyan, bakit ka tumutuloy? Sabi niya, sira ulo ka. Tama? Yung pag lumalabas ka, di ba, sabi siya ng friends mo, oh pre, ano, payaman ba? Lakas mga asar, di ba? Alam niyo ba, Sir Jelly, gano'n dati yan? Lalabas yun, may kape pa yan sa harapan ko. Torny! Ingat ka, sagot, tangina ka, may araw ka rin, gago ka.
Si BP, kauna-unang recruit ko yan. Ang lakas pumalakpak, tsaka sumubo ng burger, hindi na bumalik. Tapos pag nakita mo ngayon, power na power, sabihin mo, negative ka nga, negative ka. Sabihin mo sa kanya. Dalawa. Pero on third year mo, sayang na naman 600 mo dito. On third year mo, may downline ka na. Nagsisimula ng lumaki. Di ba? Kumita ka ngayon dito ng 50,000 sa buwan. Tumapat na. Magkano yan? Meron ka na ng 600,000. On fourth year, lumawak yung knowledge mo. Alam mo na mag-build ng network. Dumami yung tao mo sa ilalim. This time around, kumita ka na ng, palagyan natin, 100,000 sa buwan. Pero pag nandiyan ka na, hindi na 100,000 yan. Assuming lang 100,000. Guys, 1.2 million ka na. Kung sa work mo, 600,000 ka pa rin. On the fifth year mo, first, second, third, fourth, fifth, paano kung nagti-300,000 ka na yan? Times 12, 3.6 million. Yan sinasabi kong jackpot. Na, hindi yan kayang ibigay pag nagtayo ka ng hardware. Hindi kayang ibigay yan pag nagtayo ka ng tindahan. Sa networking, may jackpot. Palitan natin senaryo. January, 0. February, 0. March, 0. April, nag-50 ka. Nag-10, nag-5, nag-10. Pagdating na November, nag-100 ka. Jackpot pa din. Paano pag December, nag-100 ka? Jackpot pa din. Galing ka sa 5, 10. Alam mo ba, pag ikaw ang taong galing sa 5, 10,000 income, pag gumastos ka, barat ka pa sa barat. Yung pera pag lumabas, pag abot mo, sukli ah. Tama, mali. Dahil ikaw ay barat pa sa barat, nung kumita ka ng 50, 5,000 lang ang gastos mo. Magkano na save mo? Palagyan natin direct ng 5, meron kang 40,000. Natuto kang mag-save. Nung kumita ka 100, ginas mo 10, may 90 ka ulit. Kaya makikita mo yung mga networker dito, tumagal ng 2 years, 3 years, nagulat ka, may kotse, may bahay, may kondo. Diba? Nas ikaw empleyado, sabi mo, ay, walang kwenta networking. Ikaw, nag-work, ito pa rin sitwasyon mo. Siya, nakita mo, gumakawin ganyan sa Boracay. Sabi niya, punyemas to, nag-travel pa siya. Alam niyo ba si Crispin? Palakpan niya si Crispin. Ganito kalupit ang networking. Naghatid lang yan. Naghatid lang sa airport. Kasi nag-travel kami, Boracay. Naghatid lang siya. Sabi niya, gusto ko sumama. Walang dalang damit, walang dalang bag. Paglipad namin sa Boracay, kasama siya. Ganyan kalupit ang networking. Marami ka makita dito networker, walang pera. Pero huwag ka nakita mo sa Baguio. Nakita mo sa Iloilo. Guys, you go places. You know why? Ganun ang networking. Ang matindi dyan, alam mo ba? Why businessman travel every day, travel every year, travel every month? You know why? Because they are searching for opportunity. They're searching for new concept. And once you are a networker, you always go out. Naaaral mo ang senaryo. Nakikita mo ang cultures. Alam mo nako nyo? Nag-i-improve yung knowledge mo. Yung horizon mo na iiba. Kaya magulat ka yung friend mo dati na mahihain, pag tayo sa harapan mo, iba nang bumakbak, iba nang bumitaw. Why? Nabaliw na sila. Guys, yan yung jackpot na sinasabi ko. Paano next year, ganyan ulit? Ang tagal na natin nag-work, may savings wala. Yan ang sinasabing lopat. Kaya mag-isip kayo. Meron pa ba nag-work dito? Tas kamay. Okay lang, sir. Ay, sir. Sino pa? Sarap mag-work, di ba? Yung tuwing umaga, papasok ka, di ba? Yung natutulog ka, di ba? Alarm clock ka pa.
5 o'clock. Tulog ka ngayon, di ba? Ayaw mo tulog, tutulog ka, di ba? Pag alarm ka, ring, 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 sabi mo, 5 minutes. 5 minutes ka pa. Tama? Pag tingin mo ganyan, 6:30 na! Nagmamadali, hindi. Alam mo, dyan ako bilib sa mga empleyado. Sobrang diskarte talaga. Pag malilate na, ang lupit. Pag kumain yan, sabay na toothbrush. Sabay yan. Lalo mga babae, may talent yung babae, ha? Pag nag-makeup yan, ibang klase, naglalakad yan talaga. Kaya pag nakita ng mga ka-office mate nila yan, alam sabihin, ang cute mo. Di ba? Gusto niyo ba yung ganon? Guys, tandaan niyo yung networking, ibang klase to. Yung binigay sa akin ng negosyo na to, kakaiba. Kaya you ask yourself, gusto mo bang sumabay o hindi? Gusto mo sumabay? Kung 100,000 lang ang gusto mo rito, simple lang yan dito. Simple lang yan. Maniwala kayo sa akin, tsatsagain nyo lang. Pag sinabi ng upline na may training, umattend ka lang. Pag sinabing may meeting, pumunta ka lang. Diba? Sa una kasi, ano yan, ini-incorporate mo pala yung sarili mo, kaya medyo nahihirapan ka. Pero pag na-built-in na sa'yo, yung naging addict ka na, tuloy-tuloy na yan. Kasi ako ilang taon na ako sa network, 25 years na po ako. 25 years na ako ganito, nakikipaglaro. Nagkwentuhan nga kami ni Sir Ronnie nung bumiyay kami sa Cebu. Sabi ko sa kanya, sabi niya, Sir, grabe ka, no? Ang dami mong negosyo, para ka lang naglalaro. Parang nilalaro mo lang yung business. Sabi ko, ganun lang naman eh. Bakit? Kailangan ba seryoso? Sabi niya, oo naman, okay lang din. Pero ikaw ano, yung malalaking business mo minsan, hindi mo ako minimit. Ngayon mo lang ako minute. Madya mo ko lang siya minute. Yung quick company ko, kapon lang yung biyahe namin, noon lang kami nagsama, na nag-travel kami. Madya mo, ilan ang investment ko doon sa company na yun. Guys, yan ang mangyayari sa inyo. Kaya mamaya, tanongin yung sarili nyo, bakit nga ba ako sasali dito? Bakit nga ba ako DDN? May trabaho pa ako, okay pa ako, satisfied pa ako, bakit ako magkukumit? Ulitin ko, hindi ito madali. Pero mark my word, yung pangarap mo rito, isa-isa nating mamarkahan yan. Isa-isa nating kukuhanin yan. Kailangan mo lang mag-decide, kailangan lang pakita mo sa amin na gusto mo. At yung desisyon, hindi ho yan sa amin manggagaling. Manggagaling ho yan sa inyo, kung gusto nyo. Tandaan nyo po, yung pagyaman, wala pong pilitan yan. Nakakita na kayong pagyaman, pilitan? Halika, yumamang ka. Ayaw. Wala akong ganon. Kailangan decided ka. Kasi the moment na nag-commit ka na dito, tatanggapin mo na lahat. As in lahat, tatanggapin nyo na po. 1998, nung nag-decide ako mag-networking, tinanggap ko yung upline ko, kahit tambay siya, tamad mag-aral, bulak-bulero. Nung sinabi niya, pare, makinig ka lang sa akin, yayaman tayo, pikit mata po ako. Hindi mo kami magkasama ng upline ko kahit nasan siya ngayon. Alam mo ba yung papasalamat ko sa kanya? Lampas ulo po talaga. Kasi hindi po magkakaroon ng Money Pascual sa network industry kung di dahil po sa kanya. Hindi po network, hindi po career ko. Ang nagbigay sa akin ng yaman ko, ang nagbigay po sa akin, network marketing. Kaya doon sa mga tao nag-iisip, di ba? Kakayanin ko ba to? Para sa akin ba to? Alam mo, isa lang. Ang dapat mong tanongin sarili mo, gusto mo pa bang yumaman o hindi? Huwag mong tanongin kung para sa'yo o hindi. Gusto mo bang yumaman o hindi? Kasi the moment gusto mo pang yumaman, kaibigan, may kumakatok sa harapan mo ngayon. Ang pangalan niya, opportunity. At itong opportunity nito, hindi yan dumadapo sa harap ng tao araw-araw. Maniwala ka sa akin, hindi araw-araw dadapo sa iyan. Dumadaan siya pero hindi dumadapo. Why? Hindi pa lumalapit yung taong para sa'yo. And tonight, yung tao na naglapit sa'yo ng opportunity, siya na yung hinatid ni God para magsimulang magbago yung buhay niya. Kaya you ask yourself, why, Sir Manny? May trabaho pa ako, okay pa ako, satisfied pa ako, buhay pa ako, bakit networking? Kung tingin mo, lulukohin ka lang namin, huwag ka mag-network. Kung tingin mo, rarakitin ka namin, lalong huwag ka mag-join sa amin.
Pero pag mamaya, lahat ng sinabi ng speaker dito, naintindihan mo at hindi ka pinatulog, sintomas po yun. Kailangan mo na magsimula. Yung pagpikit mo ganyan, sabi mo, ay, bilog-bilog. Yung nakita mo, puro bilog-bilog. Di ba? Yung pauwi ka ngayon, di ba? Ayaw mag-isip na isip mo, naku, si Marie, si Juan. Alam mo, hindi ka pa nagsisimula, di ba? Naisip mo na, yung kaibigan ko, si Berto, si Rosana, di ba? Naisip mo yung mga friend, hindi ka pa nagjo-join, ha? Naiisip mo. Yung kahit hindi, ayoko. Pero sayang, paano si Isidro? Si Lola? Alam mo yun, ayaw mong sumali, pero naisip yung mga pangalan. Sinyalis yun. Naintindihan mo yung business. Laka niyo po. Kaya mamaya po, after ng talk ko, nandiyan yung mga apply nyo, kung ano yung mga katanungan nyo po, itanong nyo sa kanila. Huwag ho kayong uuwi na hindi nyo ho naintindihan. Malinaw po, malabo. So, tatapusin ko na po yung talk ko with the story na lang, no? It's about acres of diamond, no? May isang matanda, itong matanda na to, alam mo yun, nakarinig siya ng balita na sabi niya, meron tinatawag na acres of diamond. Diba? So, nung narinig niya yung story niya, sabi niya, gusto ko yun. Gusto ko matagpuan yung acres of diamond. Alam mo ginawa niya? Binenta niya yung property niya, yung lupain niya, binenta niya to search for that acres of diamond. Alam mo nangyari? Nung nabenta na yung lupa niya, nagkapera siya, nagkalakal siya, day by day, weeks by weeks, month by month, year by year, hinanap niya yung acres of diamond. And dumating sa punto na itong taon to kahanap ng acres of diamond, naubos yung pera niya, and one day nakita siyang nakandusay, napatay, na walang kapera-pera. Tama? So, after some time, lumipas po yung panahon na yon, may mga experts sa diamond na bumibiyahe. Along the way, nadaanan niya yung property na matanda na binibenta. Alam mo, nauuho sila, kasi yun lang yung bahay doon, nakiinom sila. Sabi niya doon sa new owner ng property, Sir, pwede ho ba kaming makainom ng tubig? So, yung may-ari ng bahay, mabait din, pinapasok sila sa inyo, pasok kayo. Kumuha ng tubig. Alam mo, paupo pa lang yung expert ng diamond doon sa bahay ng bagong owner. Paupo pa lang, meron siyang nakitang isang tipak ng bato nandoon sa lamisita. Alam mo, sabi niya, para may kakaiba sa bato na to. Hanggang bumalik yung matanda at binigyan sila ng tubig, bigla yung sinabi, Manong, saan nyo ho nakuha yung bato na yan? Alam, sabi ng may-ari ng bahay, naku, pasensya na kayo. Kasi yung bato na yan, kaya ako nilagay dyan na malaki kasi nililipad yung mga papel namin dito. Kaya ako nilagyan ng bato. Alam mo, sabi niya, Manong, alam nyo ho ba anong klaseng bato yan? Sabi niya, hindi. Sabi niya, Sir, ngayon lang po ako nakakita na ganyang kalaking bato ng diamond. Alam mo, nagulat yung may-ari ng bahay. Ang tinanong siya, saan niyo po nakuha yan? Alam mo, sabi, sa likod bahay namin. Marami pa po niyan. Anong moral of the story? Most of the time, we as a people is always looking for our acres of diamond. And most of the time, yung acres of diamond natin, nasa harapan na pala natin. Hanap ka pa ng hanap. Guys, Unified Products is a 10-year company right now. And we are expanding. Hindi ko ma-imagine ano yung mangyayari sa akin 5 years, 10 years from now sa Unified. Believe me, matapos ko lang tong cash in, cash out ko ng real time. Which yun yung promise ko sa lahat ng member ko at sa mga OFW. Guys, mamimili ako ng user. Magkakaroon ng, hihiwalay bigla yung Unified, hihiwalay bigla yung Unified Pay. Magugulat kayo dyan. Marami akong ginawang development, pero ito ang punto dyan. Imaginein mo, makakonsume na lang ako, kahit na, ngayon nasa 500 yung users ng platform ko. Palagay mo na lang, mapaabot ko na lang, kahit 10 million na lang, which possible. Mamimili lang ako eh. Diba? Imagine mo pag 10 million na yan. Tingnan niyo po, bakit ako na-excite? Bakit ako gigil na tapusin yung application ko? Eto po, tingnan niyo. Sa 10 million user, 10% na lang ang active. Low probability. Magkano yun? 1 million. 1 million na lang po yung magbayad ng bills. Palagyan natin 50 cents na nakita ko.
Magkano yan? 500,000. Tatlo yung bills. 1.5 million. Bills. Paano yung sa load? Palagyan natin 1 million na lang. Sa ticket. Today, nagta-top 1, top 2 tayo sa airlines. Top 1, top 2. Pumunta sa amin si Pal, nagtataka pandemic, bakit ang dami kong bentang ticket? Si Pal yan, pumunta. Guys, palagyan na natin dito. So, 1 million, ang kita ko lang dyan, 50 pesos. Times 1 million. Magkano yun? 50 million. Kung isang ticket. Paano kung dalawa? Paano kung tatlo? Nakita nyo? Paano yung remittance? So, 1 million na lang, sige, times 25. 25 million. Kung isang transaksyon lang. Nakita nyo? Gusto nyo maging owner ng Unified? Gusto nyo maging owner ng Unified? Hindi kayo magiging owner pag wala kayong savings. Kaya nasabi ko sa inyo, mag-save kayo. Kasi kayo lang pwedeng bumili ng shares ng shares ng Unified Products and Services. Wala pa dyan yung hotels. Wala pa yung marketplace. Wala pa yung courier. Yung courier natin, pag natapos yon sa system natin, makikita mo doon. Lahat ng courier company, makikita mo doon sa loob. Di ba ngayon nagpapadala, kay Lalamove na lang ako, marami. Kay Grab na lang ako, kay Ninja na lang ako, nandun sila lahat sa app ko. Pag kay JNT ka nagpabook, wala kang discount. Pag dumiretso ka kay Lalamove, wala kang discount. Member kayo ni Unified. Nandun sila. Papipiliin pa kita ng pinakamura, may discount ka pa. Gusto mo, ma'am? Hindi. Gusto niyo hindi? Gusto niyo hindi? Gusto niyo hindi? Marami pa ako ginagawa. As in. Tandaan niyo po, di baling malitang kita ko. Basta masaya yung user. Kaya nga sabi ko sa inyo, nababaliw ako, na-excite kasi sa mangyayari dito. Kaya kung first time ka ngayon, huwag ka na mag-network. Katulad na nagtanong sa akin sa UAE, binigla ako. Negative sa networking, sabi niya, halimbawa ako huling sasali sa networking, anong paano, ganun siya, anong pakinabang sa akin yan? Sabi ko, good question. Sabi ko, palakpakan na, sir, utak ng nag-iisip, utang ina talagang ugali yan. Ang galing. Sabi ko, pero palakpakan natin, ang galing ng tanong niya. Tanong niya na nag-iisip. Sabi ko, pag ikaw na lang huling user ni Unified, ang good news, masaya ka pa din. Bakit? Kasi lahat ng privileges ko, lahat ng discount ko, kahit hindi ka nagne-network, discount mo yon lahat. Diba? Kaya, maniwala ka sa akin, sooner or later, magti-thank you ka rito. Kasi alam mo bakit member ka ni Unified? Member ka. Kasi, ikaw hindi ka na magdadagdag dyan ng bayad. Lahat yan, ililibre ko na sa inyo. Ito, tignan nyo na lang to. Hindi ka ba mababaliw pag alam mo ganyan magiging income mo? Yan. Future yan. Wala pa yung hotels. Diba? Wala pa yung courier. Wala pa yung marketplace. Nakita nyo? Palagay nyo ba't ako masipag? Bakit na namamaga ang tenga ng aking mga managers? Kasi I want to finish my project. Wala pa akong sinimulan na hindi ko tinapos. Isa sa mga ugali ko, when I start something, I make it a point na matapos ko siya. Isa sa mga ugali ko yan. Nanakaw niyo po. Kaya kung kaya ngayon, ngayon na. Kaya sa lahat ng first time, mamaya ask mo sarili mo, bakit? May trabaho ka pa, okay ka pa, satisfied ka pa, buhay ka pa. Kung tingin mo yung pinag-usapan natin maganda at pwede sa'yo, simulan natin ang negosyo. With that, good morning po sa inyo lahat.